Okay mga kapatid, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, talaga naman, pangatlong survey na lumabas, Publicos Asia, mas lalo pong tumataas ang negative rating ni BBM. -27 na po ang ating mahal na Pangulo. Ang tanong, alam niyo po, nung una po lumabas yung mga survey, -3 lang eh. Ang reaction po ni Mr. President, yung mahal nating Pangulo, isa pa lang naman yan. Maghintay po tayo ng ibang survey, no? Hoping na mataas po siya sa ibang survey. O, ngayon po natin natuklasan. Habang yung -3 po, hindi na sila makapaniwala na -3 ang ating mahal na Pangulo. Ngayon po, dumating po yung, teka muna, ba't nawala yung aking mga kodigo dumating po yung sumunod na survey, SWS po, -3, di ba? Nung Pulse Asia na po, grabe, tumaas po yung negative. Yung negative po sa Pulse Asia, dating -3 sa SWS, naging -15. So medyo nasaktan na po sila. Hindi na po nila pwedeng sabihin na isang survey company lang. Ngayon po, ang parang sinasabi nila maghintay po kayo dahil hindi pa naman tapos ang termino. Ngayon po, -27 na sa Publicos Asia. Anong masasabi natin diyan? Totoo po, napapunta na po. Kung hindi pa man siya yung tinatawag natin lame duck president, doon na po papunta yung ating presidente. Dahil po yan sa mga kapalpakan, lalong-lalo na po, nabigyan na sana siya ng pagkakataon, no? Sa maraming pagkakataon. Kasi paulit-ulit po parang ang daming chance na binigay sa ating mahal na Pangulo ng mga mamamayang Pilipino, pero paulit-ulit pong nabibigo. Lalo na po pag sa Enero, pag meron pong magsasurvey sa Enero, baka mangutang na sa ibang mangutang na po si BBM ng survey sa iba. Hindi niyo po ba napuna? Bakit po wala yung mga wala pong nilalabas yung Octa Arts? Buhay pa ba yung Octa Arts? O wala na nagpopondo? Yan po yung problema sa mga walang katiwa-tiwala tayong mga survey company. Pag alimbawa, kaya po yan yung sinasabi natin na sumusulpot tapos nawawala rin agad kasi natalo yung mga kandidato. Kaya lang, baka magtaka kayo, no? Pati yung mga Octa Arts Dancer Survey, pati yung mga WR numero. Meron pang isa No Limit Tanger, hindi rin nagsasurvey. Baka ayaw nyo lang ilabas yung survey ninyo. Baka mas malala pa yung negative rating. Okay. Kaya tuloy-tuloy po yung pagiging lame duck ng ating presidente. Pero kasabay po niyan, habang bumababa po yung presidente, yung survey po ng presidente, kasabay po niyan, ipinapakalat din po ng mga DDH o mga Duterte diehard supporters na ang may isasampa po sila na impeachment complaint. Alam niyo po, sukan-suka na ang mamamayang Pilipino. Sukan-suka na yung mamamayan sa ka-impeachment nyo kay BP Sara. Hindi nyo ba napupuna kayong mga mahilig manawagan ng impeachment? Same people lang naman po yan. Sino-sino po ba yan? Diba? Nadagdag lang sa inyo ngayon si Redon. Pero pare-pareho ding muka.
sila Trillanes, sila De Lima, hindi pa ba kayo nakakahalata? Yung mga naninira po yung mga nagbabudget po, yung mga nagpopondo po para masiraan si BP Sara, hindi pa po ba kayo nakakahalata? Ang mamahal ng binabayad nyo dyan sa mga yan. Hindi pa rin po napapababa yung rating ni BP Sara. Pinakamasaklap po, totoo po yan dahil kay GMA po, negative din pero hindi po ganyang kalala. Bayad kayo ng bayad ng mahal. Si Auntie Claire, no? Bayad kayo ng bayad ng, meron na siyang opisyal na mga paninira galing sa Malacanang. Meron pa si Auntie Claire na sariling paninira galing sa kanyang vlog. Hindi nyo ba nahalata? Wala namang epekto, no? Hindi po tumatalab kay BP Sara yun a million times. May nagsalita po nung araw na isang may-ari ng anong tawag diyan, media company na nagngangalang, itago natin sa pangalang Maria Payawak Reza. Kanina ko pa iniisip ko sa malabayawak na alindog ni Maria Reza. Di ba? Na a lie told a million times becomes the truth. Parang pareho lang ang boses. Bakit parang pareho lang ang boses ni Erwin Pendalo Tulfo tsaka si Maria Reza? Ewan ko. pareho lang. Pareho lang, hindi po totoo yung kasabihan na a lie told a million times becomes the truth. Oo nga, mukhang pareho lang po. Hindi po umubra. Pero bakit po, ang tanong po, bakit po hindi umuubra yung inyong paninira, yung inyong lie na told a million times becomes truth? Nasira po sa inyo yung kasabihan no? Bakit po kaya? Bakit po kaya milyon beses na ninyong inuulit-ulit na siraan yung walang katapusang confidential fund ni BP Sara? Bakit hindi nyo pa rin po napapaniwala yung mga tao? Ibig sabihin, hindi ba tumatalab yung paninirang ginawa nyo katulad noon kay Jejo Marbinay? Hindi po ba tumatalab yung paninira na ginawa nyo noon kay Manny Villar? Alam natin yung diskarte nyo na yan no? Yung mga matataas sa survey, sinimulan yung maagang tirahin, hoping na bumagsak sila at mawala na po ng tuluyan. Yung pag-asa nila na manalo sa susunod na eleksyon. Hindi po umubra kay BP Sara. Bakit po? Hindi po ba tao si BP Sara? Super duper po ba na napakaganda ng ginawa niya bilang Vice President? Alam niyo po, sa totoo lang, magtotohanan tayo, no? Sa liit po ng budget ni BP Sara, konti lang po yung nagagawa di ba? Sabi nga ni Manong J. Sonsa, kung malaki budget niyan, talagang mas maraming mapaglilingkuran. Pero hindi po yun Hindi po yun yung dahilan kung bakit nananatiling mataas si BP Sara, number 1 sa lahat ng survey. Kung may nagsasurvey pa ng presidential election, number 1, no? Bakit po hindi pa rin tumatalab? Bakit po foolproof pa rin si BP Sara? Una, naranasan po natin yung Duterte leadership. Hindi man tayo taga Davao, naranasan po natin yung Duterte leadership ng kanyang amang si Pangulong Duterte. Ikukumpara nyo po ngayon, dito po sa kasalukuyang liderato, ang layo po.
walang decisive leadership ni Tatay Digong. Ang layo po. Yung paninira mismo ninyo, yung numero unong paninira ninyo, yung war on drugs, actually, hinahanap-hanap po yan. Hinahanap-hanap po yan ng mga Pilipino. Hinahanap po yan ng mga magulang ng 5 taong gulang na nangaroling at pinagsamantalahan at kinurgur ng mga adiksyones. Hinahanap po yan ng mga estudyante na nasa dorm, pinapasok, pinagsasamantalahan, kinugurgur ng mga adiksyones. Hinahanap po yan ng mga pamilya, ng mga napagtripan na naglalakad lang dahil pogi ay sinaksak ng mga adiksyones. Yan po ang realidad. Yung kaisa-isa nyong paninira, hindi nyo masiraan si Tatay Digong. Hindi nyo masiraan ng pagnanakaw. Hindi nyo masiraan ng mga ghost project. Hindi nyo masiraan ng mga palpak na proyekto. In fact, sa dami po. Opo, kwentong barbero to. Narinig ko to sa barberia eh. In fact, sa dami-dami po. Totoo po yan. Nagpapagupit po ako. Ang topic po nila si Duterte. Yung sinasabi nyong kwentong barbero, totoo yan. Akala mo maaasar ako? Hindi po. Talaga, ang daming pila dahil magpapasukan eh. Nagpagupit ako linggo. Pera biro, yun nanloloko na kwentong barbero. Opo, kwentong barbero talaga. Habang nagugupit, huwag mong baguhin. Ikaw na nga nagsabing kwentong barbero na eh. Babaguhin mo pa. Totoo po yan. Napakinggan ko po talaga yung barbero. Ang dami pong tao ro na nakapila, nagpapagupit kami. Kinukwento niya. Yung namimiss nila yung pamumuno ni Duterte. Kwentong barbero ba? Opo. Totoo. Kwento yan sa barberia. Namimiss ng mga tao. Ako, tahimik lang. Di naman nila ako kilala. Kung nalalaman lang nila na isa pala ako sa pinaka. Isa pala akong sikat na. Sa bagay, hindi ako sikat. Hindi nila ako kilala. Pero kala mo nang aasar ka na kwentong barbero tong sinasabi ko. Ito po ang kwentuhan sa barberia. Ito ang kwentuhan sa palengke. Bibili lang ako Sabi ko, ang mahal naman. Wala na tayong magagawa. O sabi sa akin ng tindera, walang kaabog-abog. Wala po tayong magagawa, sir. Sabi sa akin. Ang presidente natin si Bongbong. Imagine. Yan, tama yan. Kwento sa barberia, kwento sa palengke. Mag-aabot ka ng bayad sa taxi driver. Kwento sa taxi driver. Anong kwento nila? Dati sir, kahit saan kami maghatid, nung panahon ni Duterte, wala kaming katakot-takot. Pero ngayon, pag nagpapatid sa amin sa mga bandang loob-looban, natatakot na uli kami. Kwentong barbero? Totoo yan. Yan ang sinasabi natin. Ramdam na ramdam. Ramdam na ramdam ng tao yung pagkakaiba ng liderato ng isang Duterte at liderato ng hinahangaan nito ni Lord Tara. Mang-aasar ka pa na kwentong barbero. Yan naman talaga ang kwentuhan ngayon. Na yung hinahangaan mo, yung hinihimuran mo na wet packs. Teka muna, naamoy mo na ba yung wet packs? Naamoy mo na ba yung wet packs? Nang hinihimuran mo? Aba, tubig yan. Okay. Balik na po tayo. Ito po. Nako, only in the Philippines. Lalaki nagnakaw ng kondom, kulong. Politiko nagnakaw ng bilyones,
May 2 billion bonus pa. Nak ng tinapay naman, oo. Tama po to, saktong-sakto. 'Di ba? Nabalitaan niyo ba 'yon? Ako naman po, eto lang po masasabi ko riyan sa lalaking nagnakaw ng kondom. Brad, aanin mo ba yung kondom? Nagnakaw ka pa ng kondom, aanin mo ba? May paggagamitan ka ba? Ikaw naman, no? Masyado ka namang malinis sa katawan. Eh, katropa ka pa, baka katropa ka ni Father Flavi. Magsaysay award ka rin eh. Tapos kakailanganin mo pa ng kondom. Kulong ka tuloy. Ako pag ganyan po yung mga ninanakaw, halimbawa po nagnakaw ng kondom. Dapat yung mga yan, reclusion perpetua. Saan mo gagamitin yun? Wala namang pumapatol sa'yo, di ba? Kutsaanin mo yan. Anong uri ng utak meron? Anong uri ng utak meron yung tao na magnanakaw ng kondom? Ako po, reclusion perpetua yan. Kung ako po ang judge niyan, hindi lang po kulong ng ilang araw. Reclusion perpetua. Ang dami mo na nakawin, Brad. Hindi justified yan. Ikaw, magnakaw ka ng sardinas, magnakaw ka ng noodles, medyo justified pa. Pero magnakaw ka ng kondom, grabe naman. Hindi na justified. Wala ka namang gagamitan. Pero yun nga po, ang masakit. No? Nagnakaw ka ng kondom, kulong. Nagnakaw ka ng bilyon. Sana Brad, bilyon na lang ninakaw mo, tsaka ka bumili ng kondom. Ang tinapay. Ang dami na nakawin. Okay, ito po. Different survey, same trend. SWS, -3. Ito po yung kwentong barbero daw ni Badong. SWS, -3. Pulse Asia, -15. Publicus Asia, -27. Sabi po rito, when independent survey firms point the same way, we should pay attention. Magbayad daw po tayo. Magbayad daw po tayo ng atensyon. At yung ginagawa lately ni Mr. President, na feeling niya siya ang tagapagligtas, feeling niya siya ang pangunahing lumalaban sa korupsyon, hindi po yan nagre-reflect, Mr. President. Ang hinahanap po ng tao ay makulong ang mga katulad po nila Garjola, di ba? Akalain nyo to. Ito po, basahin lang po natin. Gaano po kalaki ang perang naglabas-pasok dito po kay Garjola. Mr. President, ito po ang dahilan kung bakit negative po kayo. Kasi po, dahil po sa mga ganitong panyanyari. Ito po, si Montulfo, kakampi nyo to. Di ba? Hindi po namin kakampi to. Galit po sa Duterte to eh. Ano po sabi ni Montulfo? Basahin lang po natin ng kahit medyo mahaba to. Mabilis naman ako magbasa. Okay. Ang pinakamayamang korap na kontraktor ay si CSWS, Party List Congressman Edwin Garjola. Binabasa ko po to yung Facebook ni Ramon Tulfo. The Anti-Money Laundering Council has frozen a total of 20.3 billion of Garjola's 1,193 bank accounts. Grabe, saan ka po nakakita? Baka po marami sa mga tagapakinig natin, nanonood sa atin ngayon. Ni isang bangko, wala po kayo, di ba? Swerte na natin na meron tayong isa o dalawang bangko. Aanin mo yung dalawang bangko, wala ka namang perang ilalagak. Ito po, ayon po kay Tulfo to kay Montulfo. 1,193 bank accounts. Grabe. Ang mga frozen accounts ay nasa Asia United Bank, Development Bank of the Philippines, Land Bank, Metro Bank at Philippine Business Bank. The huge amount comes from SHODI, unfinished and ghost or non-existent project of the Department of
Public Works and Highways. Nag-umpisa mangulimbat si Garjola ng pera ng gobyerno noong panahon ni Pangulong GMA. Winalayang hiya ni Garjola ang gobyerno noong 2006. Panahon ni GMA nang nagbayad lang siya na 1,856 income tax. Kahit kumita siya ng bilyon-bilyon. Anak ng tinapay, 1,000 lang ang income tax, bilyon ang kinita. From 2010 to 2025, a total of 479 billion inflows and outflows passed through Garjola's hands. Ibig sabihin, ang dumaan po sa kamay ni Garjola ay tumataginting na almost 500 billion pesos. 500 billion! Grabe! Ang laki po nun. Garjola got the biggest contracts during the BBM administration at 289.7 billion. O ayan na naman po kayo, no? Kasi sasabihin na naman nila na contractor na rin niya nung panahon ni Digong. Nung panahon po ni Digong, ang kontrata niya lang ay 77 billion, 6 na taon. Ito po, wala pang 3 taon o 3 taon pa lang po si BBM, 289.7 billion na po ang kontrata nito ni Garjola. Ang laki. Ang laki. Ang laki. And yet, ito po ang pinakamasaklap, Mr. President. And yet, di pa hinuhuli si Garjola at isama kay Sara Diskaya sa kulungan habang nililitis ang kanilang kaso. Di pa rin hinuhuli sina Jinggoy, Joel Villanueva, Martin Romualdez, Chis Escudero at iba pa. Ano nangyari sa pangako ni BBM na before Christmas 2025, many of those involved in the flood control scam would be jailed? O yan po ang tanong ng isa po sa masugid na tagasunod, isa po sa masugid na follower ng ating mahal na Pangulo. Follower niya na yan. Imaginein po ninyo, kung yung follower mo, hinahanapan ka ng aksyon, paano pa yung mga hindi follower? Magtataka pa ba kayo na negative ang kanyang rating? Grabe po. Yan po ang katotohanan. O baka sabihin nyo naman, baka naman kay Tulfo lang may kaso yan. Si Garjola po ba ay inimbestigahan ng ICI? Teka lang po. Ibabalik ko lang din po. Yahoo pala. Saglit lang ha. Papaliwanag ko lang po sa inyo. Ang tanong ko kasi, inimbestigahan ba ng ICI? May ginawa ba yung ICI sa kay Garjola? Bakit hindi pa rin po nakukulong? Yan ang katanungan natin, di ba? Okay. Papalitan ko lang kasi sa Google meron na siya magandang AI. Nasa Yahoo po ako. Okay, Independent Commission for Infrastructure in the Philippines investigated Representative Edwin Garjola, the construction worker solidarity. Construction pala to eh. So, sa kasalukuyan po ay meron na po si Garjola na na-freeze na po ng Anti-Money Laundering Council yung kanyang asset. As of January 8, 2026 ba? Latest, no?
Garjola is among the lawmakers reportedly facing criminal charges related to ghost flood control projects and other infrastructure irregularities. Kasama niya po yung mga actually last year pa po pinasa na po ng ICI. May silbi naman pala yung ICI. No, pinakakasuhan na po. Pinakakasuhan na po ng ICI. Yun pong si Garjola kasama pa po ng 7 contractor, mga congressman na contractor. Resulta po ng investigasyon ng ICI, pinakakasuhan na, pinasasampahan na po ng kaso sa ombudsman. Tandaan po nyo yung ICI, hindi po yan pwedeng magkaso. Sila po kasi ay investigative body lamang. So ang rekomendasyon po nila kay Garjola at sa iba pang contractor, 7 contractor, kasama po yung ibang mga senador, ay kasuhan na tong si Garjola ng ombudsman. Ayan po ang pinakamasakit sa lahat. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito, kaya po alam po ng ombudsman talaga, may ideya sila na bago magpasko, dapat may makukulong na kasi nag-imbestiga na po yung ICI. Ibig sabihin, mayroon po silang ebidensya laban dito kay Garjola at iba pang contractor. O, ano po ang problema? Ha? Hindi po, wala pong problema eh. Pinakakasuhan, kinasuhan ba? Pinakakasuhan, umuusad ba yung kaso? O ito ay palabas lang nila lahat? Yan yung problema pag panay palabas lang po yung naririnig natin. Okay naman tayong makulong yan. Pinakamayaman nga yan eh. Di ba? Dahil wala na si Saldico. Siya na po ang pinakamayamang contractor. Mas mayaman pa yata yan kung hindi ako nagkakamali. Mas mayaman pa yan sa Diskaya. Oh. Bakit po hanggang ngayon ay hindi... Yan, Mr. President, ang dahilan kung bakit po negative ang inyong mga ang inyo pong mga rating sa lahat ng survey na naglabas. Negative po kayo dahil yung inaasahan na ipapakulong nyo, katulad nito nila Garjola, mga congressman pang iba, at mga senador, wala pa ring nakukulong. Okay. Paano makakasuhan yung mastermind? Kung ang mastermind mismo ay yung magkakaso. Yung nag-uutos ng... eto hindi ko po... Wala po ko ideya rito. Kung yung nag-uutos po na magkaso, yung pinaka-boss po ng mga nag-uutos na magkaso, yun ang mastermind. Paano makakasuhan? Di mag-resign na lang sila. Yan po ang ginawa ng ICI. Siguro, hindi naman sila nagpapahayag ng ganito, pero mga disenteng tao po yan eh. Nung nag-resign po si Magalong, yung una niyang pagre-resign, 'di ba marami siyang sinabi na parang may mga bawal silang maimbestigahan, may mga hindi po pwedeng magalaw. O mahirap po 'yan. Kung nag-iimbestiga kayo at meron pong mga hindi po pwedeng galawin. Speaking, teka nga pala muna. Ano po ba pinagkakaabalahan ng ombudsman? Abala po ang ombudsman sa pagpapatunay na buhay pa si Boying. Alam niyo po, sa totoo lang, mas lalo pong hindi nagpapakita si Boying, mas lalo po kaming tamang hinala na mayroon pong na totoo yung unang pahayag na nasugod sa ospital. Nagpakita nga, meron namang nakita rin na oxygen tank. O di po ba, wala pong normal na tao na walang sakit na sa media interview may kasama kang oxygen tank. Pwera na lang kung display yun nung media company. Okay. O di ba? Katulad niya, no, yung katanungan niya. Yung freeze yung account, paano natin malalaman na na-freeze yung account? Bakit po may mga katanungan ng ganyan?
Dahil ang problema ng gobyernong ito, bukod po sa malawak yung pagnanakaw, ang problema po, pangunahing problema ng gobyernong ito, trust. Wala na pong tiwala ang taong bayan. Mr. President, alam niyo po ba yung kasaysayan ng A Boy Who Cried Wolf? Di ba? Oh. Dahil sa dami po ng sinasabi ninyo na hindi nagkakatotoo, sa dami po ng sinasabi ninyo na walang katotohanan, sabi po kayo ng totoo. Katulad niya, no? Sabi nito ni TLP. Paano natin nakatiyak na na-freeze nga yung mga bank account? Sa dami po ng mga hindi nagkatotoo sa mga sinabi ninyo, Mr. President, meski po yung mga gobyerno nadamay na. Pag nagsabi po ng totoo ngayon yung gobyerno o anumang ahensya ng pamahalaan, pinagdududahan na. Unlike po nung kay Tatay Digong, pag sinabi ni Tatay Digong, excuse the term, mamalaing napapatay, itutumba ko. Kasi may sinasabi. Pag sinabi ni Tatay Digong na papakain yan, tapos hindi naman ipapakain, tuloy-tuloy lang. Yung trust issue, yan po ang pangunahing problema. Wala na nagtitiwala. Kaya nga negative eh. Yan po yun kaya negative. Totoo ba na negative? Hindi ka na nga naniniwala eh. Hindi na nga tayo naniniwala eh. Si Tulpo nga, follower na niya, hindi na naniniwala eh. Oh. Paano pa tayong anti-BBM? Okay, punta na po tayo. Dito po sa ibang balita. Ito po. Napa-oo nga ako rito eh. Sabi po, nag-post po si Attorney Trixie. Sabi ni Attorney Trixie, Amy Marcos pointed out that BBM vetoed only on program appropriations. May binito si si BBM. Pero ang binito raw niya yung unprogram appropriation, which is the budgetary item that gets funded only if there's extra money. That comes in after the GAA gets passed. So he really isn't vetoing anything. So sa totoo lang daw po, wala naman talagang binito si BBM kasi ang binito niya ay unprogram funds. Napapasok lang po yung unprogram funds pag ang una po kasing popondohan yung nasa GAA main. Kung may sumobra pang pera, tsaka lang mapopondohan yung unprogram funds. So basically, sabi ni Attorney Trixie sa kanyang pagsusuri, sa sinabi ni Amy Marcos, wala talagang binito si BBM. So sa madaling salita, si BBM po ay nambudol na naman na may binito raw. O, di ba? Yun po yun eh. Samantalang yung tunay na bito, noon, nung panahon ni Tatay Digong, binito niya yung mga insertion. Kaya magmula noon, wala nang nag-insertion. O yan, isa pa po. Tama yung sinasabi ni Crazy. Pati po yung pagkamatay ni Cabral. Officially, deads na si Cabral. Pero dahil wala na pong tiwala yung tao, sa totoo lang po, hindi na po nagtitiwala yung tao. Kung totoo mang patay si Cabral, pinaghinalaan na natin ngayon na buhay pa siya. Alam niyo yun? Pag ang mamamayan po, hindi na nagtitiwala sa lahat ng sinasabi mo, as in lahat ng sinasabi, nire-reject na po sa utak. Sinabi nyo, deads na si Cabral, hindi kami naniniwala. Sinabi mo, may papakulong, hindi kami naniniwala. Sinabi mo na hindi ka involved, hindi kami naniniwala. Sinabi mo na
Lahat na nasasabihin niya ngayon, hindi na pinaniniwalaan. Ang masakit po yan sa lahat. Bilang leader, alam nyo ang isang leader? Yung pong salita. Pag walang palabra de honor, wala talaga. Ilang beses na nating napatunayan yan na walang palabra de honor. Di po ba? Yan na lang sa kaso ni Tatay Digong. Hindi natin kinikilala. We didn't recognize we didn't recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Pucha, hindi natin kinikilala yung jurisdiction. Pagdating na may warrant of arrest yung ICC, pinakulong nyo si Tatay Digong. PhilHealth Fund ano ba English? Isosoli natin. Bakit pag tinagalog? Isosoli natin ang budget na kinuha sa PhilHealth. Wala pong naniniwala. Napakasakit po nun. Diba? Patay na yung tao, pinaghinalaan pa na hindi pa patay. Kasi ang nag-announce, gobyerno. Excuse me po. Sir Baz, narinig mo na. Ayan. Oh, 'di ba? Meron po yung namatay daw pero naligtas lang. Ito po. Tignan niyo tong mga kababuyan ng mga to. Si Remulla po hinahanap natin, no show, 'di ba? Unbecoming of Ombudsman Remulla kasi si Remulla mahilig po to sa press con. Bakit po ngayon na kinakailangan mag-press con? Kinakailangan po marami siyang ipaliwanag bakit wala pa rin nakukulong. O kung sasabihin naman, nakasuhan na namin, hindi lang mapakulong. Sino po ba Sino po ba ang mayroon pong sino po may hawak sa kapulisan? Di ba? DILG? O, Remulla din yun. Kaya wala po kayong lusot. Speaking of paniniwala, ngayon, bakit mataas pa rin po si BP Sara? Kahit na sinisiraan nyo. Tignan nyo naman yung mga naninira. Hindi ba? Si Trillanes, talo ng Vice President, talo ng Senador, talo ng Mayor. Tapos siya magsasalita laban kay BP Sara. Hindi nga siya pinaniniwalaan ng tao kaya nga hindi na nanalo. Alam nyo po, effective lang po yung sinasabi na a lie told 1,000,000 times becomes the truth. Effective lang po yan kung yung nagsasalita ng kasinungalingan ay mayroon pong kredibilidad. Sino po nag-aakusa kay Inday Sara na may katiwalian? Teresa Ontiveros? Our Lady of Insertion? Sino po nag-aakusa kay BP Sara na may katiwalian? Si Laila de Lima? Ilang taon ba nakulong si Laila de Lima? Huwag niyo sabihin walang kaso yan. Hindi nyo kami mabobola. Kaya nakakawala si de Lima. Hindi dahil sa wala siyang kaso. Kaya siya nakawala. Nagbaliktaran ng kanyang mga testigo. Ibig sabihin, may mga tumestigo sa kanya kaya siya nakulong. Hindi po totoo na siniraan lang siya. Kung ikaw nakulong ka dahil doon sa mga nanira sa'yo, siniraan ka, ano ang una mong gagawin? Ididemanda mo yung mga nanira sa'yo. 7 taon ako nakulong dahil sa inyo. Demanda ko kayo. Perjury. Ano ba yung demanda sa paninirang puri? Tama, perjury dahil under oath kayo, nagsinungaling.
Bakit walang dinimanda si De Lima sa mga testigo niya? Hmm, 'di ba? Kaya eto po, impeachment kayo na impeachment. Sino mga nagsasalita diyan bukod kay Trillanes, kay De Lima? Yung si French Castro, si sila Redon. Eh si Redon nga gustong paimbestigahan yung Dolomite eh. Imaginein po ninyo nung sinabi ni Redon na gusto niyang imbestigahan yung Dolomite. Nasira na kredibilidad mo, Redon. Dalawa lang yan eh. No? Kasi po dating basurahan, dating taihan yan. O kung galit ka riyan, is either ikaw mahilig ka sa basura or hindi ka pa nakakapunta dyan sa Dolomite noon at ngayon or dati mong taihan yan. Redon, dyan ka ba tumatain noon? Tumatay ka ba dyan, Redon? Bakit galit na galit ka sa Dolomite? Nung luminis ang Dolomite, galit ka? O doon, nasira pagkatao mo. Alam nyo, isang click ka lang. No? Sa politika, isang click lang, tapos ang pagkatao mo. Si Jojo Binay nung araw, nako, lahat ng pakilala doon. The next President of the Republic of the Philippines, Vice President Jejomar Binay. Talagang kinokorek yun. Talagang kumakaway na siya, parang Vice President, parang next President na. O, siniraan lang nila. O, yari ang pagkatao. 'Di ba? Sira lang pala. Wala naman pala silang kasalanan. Ganyan po sila eh. Mahilig manira yung mga dilawan na yan. Tara. Ano ba naman? Gawa-gawa ka na naman ng kwento. Pasensya na po sa mga kumakain. Talagang ang bantot dyan nun. Maniwala kayo, dumadaan ako dyan. Ang bantot. Kaya hindi po dyan tumatambay yung mga gusto makakita ng Manila Bay. Hindi po dyan sa lugar na yan na may Dolomite ngayon. Doon kami tumatambay sa likod ng Folk Arts Theater. Doon, maganda doon ang may magandang pwestuhan doon sa mga magsusyota. Yung mga magsusyota na walang pang motel, yan. Ano ba nangyari rito sa akin? Bakit bumagal? Okay. Ito po, paldo na naman ito po sa mga gustong kasuhan si BP Sara dahil nang walang katapusan dahil diyan sa confidential fund. Ito po, 2025 and 2026 4.5 billion intel at confidential funds sa 2026 ni Marcos Jr. Ayan. So, ang ingay-ingay nyo. Milyon lang po kayo, BP Sara. Ang ingay-ingay nyo. Pero wala po kayong ingay. Tahimik po kayo lahat. Hindi nyo tinatanong si BBM. Paano mo ginastos ang yung confidential fund? Wala nagtatanong kay BBM. 4.5 billion. Tapos na po nung 2025, 4.5 billion. Ngayon, 4.5 billion ulit. Bakit? Hindi, normal po dito yan sa Bad Aratilis. Normal po yung mga trolls, mga kalaban. Yan po kasi sa Bad Aratilis. Dito po sa Bad Aratilis channel. Sanay po yung mga taga-boxing. Kahit na, ako Casimiro di ba?
Kahit na anti-Casimiro sila, papasukin ka niya. Konti lang, konti lang mga utak ng ata. Sanay po sila na nakikinig na ayaw nila yung pinakikinggan nila. Dito po sa politics kasi, dito sa Badong Aratilis, bibihira. Hindi sila magtsatsaga. Ah. Marami kasi nanonood sa politics eh. Kaya pala, kaya pala pa-imbestigahan ni Redon dahil hinahanap niya yung kanyang mga EBS. Grabe naman kayo, huwag kayong ganyan. Kawawa naman. Wala bang mag-ingay sa inyo paano ginastos ni BBM yung mga confidential fund niya? Kaya kayo, kaya ipokrito ang tawag sa inyo. Ang ingay-ingay nyo kay BP Sara. Milyon lang yung confidential fund ni BP Sara eh. Ang ingay-ingay nyo. Kay BBM, tahimik kayo lahat. Di ba? Hindi naman kayo loyalista. Kakamping kayo. Dilawan kayo. Ang dilawan ako, kayong tiwala dyan. Kayong mga loyalista, tuwan-tuwa kayo. Di ba? Kakamping yung mga dilawan. Kaya kayo kakampi niyan dahil mga manggagamit. Sanay na sanay yan eh. Eto po sa mga nagsasabi po na yung ICI ay gustong malaman ng katotohanan. Ito po ang katotohanan. Sabi po ng abogado ni Cabral, ni Real Talk po kayo. Kasi po lahat po alam po ng abogado yan eh. Kung may imbitasyon eh. Alam nga naman hindi sabihin ni Cabral. Ayon po sa abogado, lumantad na po yung abogado ni Cabral. Ex-Yusek Cabral, handang dumalo sa pagdinig ng ICI. Pero hindi iniimbitahan. Mga sinungaling kayo. Gusto nyong malaman ng katotohanan? Yung may pinakamaraming alam, si Yusek Cabral, siya yung gumagawa ng budget. Siya yung sa NEP, gumagawa ng NEP ng DPWH. Sa kanya bumabagsak yung mga request ng lahat ng politiko. Hindi po sa kanya nagre-request, kay Bunuan. Pero siya po yung pinapasahan ni Bunuan ng lahat ng mga request ng mga walang kinalaman sa DPWH, hindi congressman, pati mga congressman, lahat, pati mga senador. Kilala niya yung mga proponent. Alam niyo yan na malaki ang papel ni Cabral. Ang tanong, bakit hindi niyo siya iniimbitahan? Kasi ayaw niyo namang malaman ng katotohanan. Kaya nga nag-resign na yung mga matitino eh. Di ba? Bakit nag-resign na sila Singson? Bakit nag-resign na yung babae? Babae lang ang pagkakala. Kasi ayaw na nilang maging parte ng kunwa-kunwaring investigasyon na ayaw namang malaman ng katotohanan. Ang daming alam ni Cabral. Hindi nyo inimbitahan kahit kailan. Isa pa ICI. Inimbitahan nyo si Martin. Photo ops lang. Anong nahitan nyo sa mga sinabi ni Martin? Wala lang. Wala kaming alam eh. Hindi live. Inimbitahan nyo si Martin Romualdez, pumunta dyan. Ano na? May resulta ba yung pagpunta ni Martin? Wala. Inimbitahan nyo si Sandro Marcos, ang daming eksena. Sabi, willing siya magpa-imbestiga, nagpa-imbestiga. Nalaman ba namin ano ang pinag-usapan nyo ni Sandro Marcos? Tinanong nyo ba kung bakit may mga sinasabing ghost project o mga substandard project sa Ilocos Norte? Ayon kay Singson, imbitahin nyo kaya si Singson. Binubulgar niya yung mga ghost project at mga substandard project ng Ilocos Norte. Bakit ayaw nyong imbestigahan? Balik tayo sa tanong ko, ICI. Ano na nangyari sa investigasyon nyo kay Sandro Marcos? Wala lang.
Wala lang 'yun, wala lang tayo gano'n. Kaya Mr. President, 'wag na kayong magtaka. Yung mga naninira, pumapalag yung media, 'di ba? Lagi po 'yan, wala na naniniwala sa'min. Paano may maniniwala sa inyo? Alam na ng lahat ng tao na bayaran kayo. Alam na ng lahat ng tao na yung katotohanan tinatago nyo. Samantalang 'tong mga vlogger, mapa hmm, kasalanan niyo 'yan lahat. Nagpapabayad kayo tapos sasabihin niyo, "Ba't wala na naniniwala sa'min?" Very obvious kayo. Okay, 'yan lang po ang ating topic. Magbigay tayo ng, pagkakataon para sa inyong mga